oras. Oras sa Bishop Joel Porlares, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Damdaming Bayan. Abay, nagsalita na po mga bigan nating Commander-in-Chief, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. At ito na ay hinahamon na ang China. Ayan, tigil daw po ang panghara sa atin, pambubuli sa atin. At pwede raw, Mr. President, pwede bang isoli yung Typhoon missile sa Amerika na nakadeploy na sa mga EDCA sites na binabantay ng mga spies? Director Jimmy Santiago na NBI, talaga namang ang lupit Abay, pagkatapos po mahibigan nadadagdagan pa ang problema ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon. Good morning, Malacanang. Naimbang bigat yung amin dito, Apo. Apo Presidente, Apo Little President Lucas Bersamin. Abay, may sinasabi pa ang Pangulong Marcos kahapon na yun daw pong pag-question ng oposisyon sa 2025 national budget ay bahagi daw po mahabigan ng destabilisasyon. Wow! They are rocking the boat! So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. I don't tip the boat over. Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't rock the boat, Kong Ungab. Ayan, former Executive Secretary Vic Rodriguez. Your touch is Abay, ganun pala yun. Ayan, pero pagdating sa Supreme Court, kasi gusto nilang ma-declare na unconstitutional po yung budget. Dahil sa sinasabing blank items daw po sa budget ng 2025. Pero sa tingin ng Pangulo, ang nasabing petition sa Supreme Court ay para daw matigil operasyon ng pamahalaan at matuloy ang plano ng destabilization. Ganon! Ay naimbag nga bigat Apo Supreme Court, former Supreme Court Senior Associate Justice Tony Carpio, Abay, ngayon pong araw ng Biyernes August tuloy. January 31 meron na pong tuloy ba yung inyong rally sa EDSA Shrine ngayon, Justice, Ito po ay suportado po ng clergy, academe. At ayan, kasama rin yata ang grupo ng Akbayan dito, At yung mga yellow fever, Kasama ang naalala yung August 21 movement nung araw, Na pinangunahan ni na dating Vice President Jojo Binay. Ayan. Sina Relly Herman at dating delayed Senator Butch Aquino, sikat na August 21 movement nung araw, yung mga 1980s, 83, mga ganyan. Pero ngayon, kung January, hindi naman matagal pa ang August. Ano yan, January 31 movement?
Malaman nga natin kung tuloy po yung sinasabing pinaplanong malaking rally, ha? At sabi naman ni Apo Justice Tony Carpio ng Paway, Ilocos Norte, ito daw pong isasagawang rally, ewan ko lang kung matutuloy, ha? Ayan, tahimik, walang ingay ngayon, ha? Abay, ito daw po ay panawagan sa Marcos administration na Mr. President, Apo Lucas Bersamin Manong Johnny, ha? Para matigil na raw po ang lumalalang korupsyon sa ating pamahalaan. Ayan, hindi lamang korupsyon, abay yung krimen, ha? Nako talaga namang Mr. President ay for the first time ng inyong administrasyon after Duterte administration, naku po mahibigan na naitala ang kauna-unang hold-upan sa jeep na merong namatay. The order is dead or alive. Dong, chill-chill ka lang muna dong, maayong buntag ka dyan sa Davao. The order is dead or alive. Dong, chill-chill lamang po dahil alam po nyo mahibigan ni for the first time, abay meron pong nangyaring hold-upan na naman sa jeep dyan po sa may Commonwealth Avenue, Quezon City kahapon. At doon sa hold-upan, nataranta po yung mga pasahero, mga bay, yung 6 na pasahero, nagtalunan doon sa jeep, ha? Abay yung isang babaeng pasahero na 29 anyos, mga kaibigan, namatay, ha? Ayan, at yung 5 po ay sugatan. Ayan, nahuli naman po yung hold-upper na nag-iisa, lakas ng loob. Ayan, hindi naman dinala sa Tres Amigos. Buhay po, ayan, buhay yung hold-upper dong. The order is dead or alive. Hindi po, Mr. President, ginulpi lang ng taong bayan pero buhay. Ayan, buhay po yung nag-iisang hold-upper at nasa Quezon City Police ngayon. Ayan, nasa na ba yung hold-upper na yon, ha? Pagkatapos nasundan pa dun yung report dun sa Tansa, Cavite, Diyos ko, may nadiskubreng ano na naman, may nadiskubreng Shabu Laboratory. Ayan, kaya siguro po iyan ay tutukan din ng ating administrasyon. What is happening to our country, General Sir? The order is dead or alive. Chill ka lang dong. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Mahalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. Dami natin issue ngayon, ano, ha? Ayan, ayan, may mga samba na huli mga spice Director Jimmy Santiago ng NBI. Alang hiya, ano, ha? Pagkatapos gayahin nyo yung mga, nga pala, ano, ha? Yung mga COP natin, Chief of Police dito sa Metro Manila, ha? Abay, gaya, at yung mga, ayan, dinidiscuss ng 2x2 kanina yung, ano, ha? Yung sa mga barangay, homeowners association, alam po nyo, gayahin nyo yung mga nasa Ayala, Alabang, ha? Sabi na ating bubit na Jimmy De La Rosa ang pangalan. Ay ko yung Jimmy. Ayan, Mr. Pete Bellesa, ha? Mr. Andre Can, ha? Yung mga taga-Ayala Alabang dyan, dyan pala nawala na po. Ayan, kokonti na lang yata yung mga big boss na mga pogo dyan sa Ayala Alabang. Dahil alam po nyo ang ginagawa nila, ayan, pwedeng gaya na iba't ibang association, village association na hinihinalang may mga pogo operations pa, ha? Abay, dapat itulungan kayo at yung mga barangay officials at syempre ang PNP, ha? Sa inyong sa mga LGUs. Ang ginagawa po ng mga taga-Ayala Alabang po, mga kaibigan, meron silang Oplan Katok Bulabog. Oplan Katok Bulabog. Ano yan? Abay, siyempre iba may phobia yung mga residente sa ano, sa mga pogo-pogo dyan, ha? Na naglalaki mga mansion, anday mga bodyguards, ayan, magagarang mga kotse, ayan, sports cars, SUV. Abay, isinusumbong dun sa barangay, sa association. Pagkatapos yung mga gwardyang bulldog dyan sa Ayala Alabang, ha? Kasama mga pulis, abay kinakatok po, mahabigan, binubulabog at inaalam kung sino ang mga residente at kung nangupahan sila
sino ang kanilang landlord, sino ang nagpapaupa, at sino-sino ang mga nakatira. Ayun na, naglayasan na po yung mga Chinese na hinihinalang POGO officials dyan po sa Ayala, Alabang. Pagkatapos pati yung mga magagandang bahay na pinagawa, mahabigan, abay, alalaki ha, ayan, hindi na po tinirhan, iniwanan na for sale na ngayon. Damdamin Bayan. Anyway, marami tayong isang, kaya lang it's Friday mga kuya. Thank God it's Friday at it's swell day, ha? O nga pala, swell day, ha? Yung mga bagong sweldo dyan mamaya, ha? Ingat-ingat po sa pagsakay sa jeep, baka mamaya tamaan na naman tayo dyan ng mga may mga hold-upper na naman. Ayan, meron pang sinasabing report, ano nga ba yung nangyari dyan sa may dapitan? Abay, kaya paalala nga pala mga kaibigan, yung mga motorista, pagsakay po ninyong kotse, sasakyan, ilak po ninyo kaagad. Lalo na sa gabi, sa bagay, maski araw ha? Yung bang hablot bag at yung iba hold up Yung sino yung Chinoy na sinaksak po mga kaibigan, namatay dyan sa dapitan. Ayan, ganun din. Pinasok yung kanyang sasakyan, nanlaban yung mga kasama yung pasahero, ha? Babae. Ayun mga kaibigan, yung isang kasama nila, sinaksak po mga kaibigan ng mga hold-upper. Alang niya talaga. Damdamin Bayan. Pero ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ano ba ang schedule mo ngayon, Apo Presidente Bonget? Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Damdamin Bayan. Ayan na, Miss Kay, Karen Oyong. Ayan, nadinig na ba ito ng Chinese Embassy? Ayan, stop daw ang pambubuli. Ayan, sino nga ba yung ambassador ng China na minsan sa isang birthday ni Senator Amy Marcos dyan sa San Juan, guest pa niya. Ayan, ibabalik daw po sa Amerika yung mga Typhoon missiles. Ayan, na nasa mga EDCA sites kung itigil ng China ang pambubuli sa atin. Latest mula sa Malacanang, Pangulong Bongbong Marcos, pangungunahan ang Leaders Convergence Summit ng Partido Federal ng Pilipinas. Ba, mukhang election na ito, Miss Let, ha? Abay, kailangan ba ipanalo lahat ang mga kandidato ng administrasyon na namamayagpag ngayon sa mga survey, ha? At mapag-usapan kayo rito mga akap, ayan, maik, ayan, at saka ayuda, ayan. Nasabi po ng oposisyon anong akap-akap yan, anong tupad-tupad yan, anong ayuda yan, pambili ng boto yan. Damdamin Bayan. RH sa number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Miss Let. Lakay, ayan, ilang buwan bago ang 2025 midterm elections, nakatakda muling magtipon ng mga kasapi ng partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangungunahan ng Pangulo. Naku, bakit party line? Ayan, bakit naputol si Miss Let, ha? Ayan, Lotto King, anong ginawa mo dun sa linya, ha? O sige, balikan natin si Let at dun muna tayo sa NBI. Damdamin Bayan. Dahil meron pong 5 Chinese na nahuli po mga kaibigan ng mga tauhan ng NBI, nahuli dyan sa pagdating pa lamang sa Ninoy Aquino International Airport, ha? Akala ko galing China mula sa Palawan. At isa naman daw ay naaresto sa Intramuros at 2 sa Binondo, Manila. Bukod pa ba ito dun sa mga, may hinuli dun sa Palawan ha? Nakunan pa ng video, naglalagay ng CCTV dun sa tuktok ng puno ng nyog na nakaharap sa West Philippine Sea. Director Jimmy Santiago, sir. Magandang umaga po sa inyo, Director. Magandang umaga po, Lakay Mayor Deo, sir. Yes, sir. Ayan na. Paano po niyo, sir, nahuli itong mga hinhinalang spy dyan sa Palawan? Ayan, galing may sa Intramuros at meron pa sa Binondo, Manila.
Alam niyo po, yan ay product ng intelligence effort ng ating Armed Forces of the Philippines. Mhm. Nung makompleto na nila yung mga data, ay nakipag-coordinate sila dito sa atin sa NBI para maaresto nga itong mga tao na ito. So we conducted further surveillance, we joined them, tapos ayun nga, itong last few days ago, nag-ano na kami, inarrest na namin sila. Konektado pa ito, Director, doon sa pagkakahuli ng Chinese at 2 Pinoy na nagsusurveillance sa mga military camps? Ganun po yun. Meron po kaming mga witnesses na nag-execute na ng extrajudicial confession. Mhm. Sinasabi nga na itong grupo na to ay isa at lagi Wow. silang nag-meeting. Ganun po. Talaga. Ayan, ito ang puro mga Chinese nationals ito, Director Santiago, sir, kasi may sinasabing nahuling Taiwanese daw po. Ayan, nagpapangabang Taiwanese o Chinese national talaga? Nagsasabi siya na Taiwanese siya, pero it turned out ng arrest namin, he is a Chinese citizen, hindi Ay. sa Thai. Wow. So matagal na raw ba sila dito sa Pilipinas, Director Santiago, sir? Opo, merong 2002 pa, 2013, nakapag-asawa na dito. Wow. Ganun po. Aha. Ayan. At ano-ano po yung mga nako nating ebidensya laban sa kanila na sila po ay magpapatunay ng mga Chinese spies, Director? Katulad po yung una naming nahuli, sinasabi nga nila na hindi naman daw ito graduate ng PLA University, Liberation Army University of Science and Technology. But sa Google pa lang ho, makikita na. Kahapon nga, pinresenta ako sa media. Open source information. Pindutin lang nila yung Google, tapos meron doon na password sa ilalim. Lalabas lahat na siya ay alumni ng PLA University. Meron palang ganon, People's Liberation Army University, Director, yung ba ibig sabihin? Yes, People's Liberation Army University of Science and Technology. Meron palang ganon, ano, ha? At doon sa mga nakuha yung mga, siyempre may mga laptop sila, computer sila. Ano po yung mga nakita na ba kung ano yung kanilang tinarget na sinorbelan sa Director Santiago, sir? May initial investigation na kami, but then sir, para confidential. mag-hold sa korte ang ebidensya, lahat po na nakumpiska namin na gadget sa kanila ay in-apply po namin ng warrant to disclose the content of this apparatus. Humingi po kami ng permiso sa husgado para ma-forensic examination natin at malaman natin yung kung ano na ang extent ng kanilang nagawa. So hindi pa nabubuksan yung mga gadgets nila, yung mga computer nila, Director, kung ano ang nilalaman, kung ano na ang na-surveillance nila? Ang ano po sir, yung mga nakuha sa Palawan, yung nakuha sa anong tawag na cellphone, sa Dumaguete. Tapos yung sa Binondo po ay meron na kaming warrant from RTC Manila. Kung pinag-a-apply kami sa Dumaguete, sa Palawan, doon daw kami mag-apply because of jurisdiction. Tama naman po yung husgado, question of jurisdiction ito. Kaya ayun po, nagmamadali kami mag-apply sa Palawan RTC and then Marinduque RTC and then dito pa, Pasay RTC, ganun po. Wow, Pero doon sa una yung report sa NBI, Director, sir, sinasabing ang minanmanan po yung Naval Detachment dyan sa Puerto Princesa, Coast Guard Station sa Palawan, Bautista Air Base sa Palawan, at pati ang Del Pilar Patrol Vessel, BRP Ramon Alcaraz. So meron sila mga details na mga ganito, Director Santiago, sir. Pati yung dockyard ng ating Philippine Navy ay monitor nila. Tapos dito na sa Manila, yung hinuli namin sa Binondo, meron siyang
mataas na condominium sa parteng Escolta kung saan tutok yung kanilang telescope, ating Coast Guard. Wow. Talaga ha. Ayan, may mga telescope silang minaman-manan yung mga vital installation na ating Coast Guard, Philippine Navy dito sa may Manila Bay, Director? Ganun nga po, sir. Opo. Wow, ang lupit naman ha. Ayan, so yung nahuli naman sa Intramuros, sir. Paano nahuli naman ito? Saan nakatira? Sa Intramuros o nag-ooperate? Ganito po, dahil nga po sila ay isang grupo at naglagay po sila ng CCTV. Wow. High resolution solar powered camera. Yes sir, opo, sa ibabaw sa taas po ng puno ng buko. Wow. Ito yung pinakita sa TV. Ayan, nakita ko na sa TV sa news ito. Sa isang beach resort sa Palawan. Opo. Ngayon, may mga witnesses po kami na nag-execute na rin ng affidavit na kinabit nila yun at yun ay nakapokus na naman dun sa ating karagatan kung saan dun dumadaan ng ating mga barko papunta, palabas ng West Philippine Sea. Wow. Antindi Yung mga food supply natin, monitored nila pag aalis, pagpupunta, mga fisherman natin, pagpupunta, monitored nila. Kaya nabobomba po ng tubig agad na... Walang iya. Kaya pala pagdating ng supply mission ng barko natin, may nakaabang ng mga doon. China Coast Guard, Director Santiago, sir, sa West Philippine Sea. Mukhang gano'n ang po ang nangyayari. Walang iya naman. Dito sa Intramuros, saan naman nakalagay yung surveillance camera nila? Anong building dyan? Maraming matatas na building dyan, Director, sir. Yung sa Intramuros po, nagkataon lang nandun yung si Wang Yung-yi. Pero papunta sila sa Binondo, magmi-meeting nga na naman ho. Ang paniwala po namin may continuing defense kasi nailagay na nila yung camera at 24/7 na bukas yung camera. Wow. Kaya continuing. Ito namin sila. Ganun po. Ayan na. Kung yung pinakamataas na building dyan sa may Binondo, Director Santiago, sir, siyempre, abot siya ng Malacanang. Abay, baka Malacanang, kasama din po sinusurveillance sa Director Santiago. Actually po, na-monitor nila 360 degrees. Wow. Grabe. Sir, nasa penthouse sila ng tallest building dyan sa Binondo? Opo, sir. Parang ganun na nga po. Tinanong nga namin, tinignan nga namin, pinamin sa media kahapon, from napakalayong lugar at langgam na lang ang makikita mo. Pero pag sinum nila, makikilala kung sino yung tao na yun. Ganun ka-sophisticated, ha? High-tech yung kanilang gamit, Director? Opo. Alang yan naman ha. Sino po may-ari nung building, nung condominium? At alam ba nila na may mga Chinese spies dyan? Nagmamaman sa atin, Director? Medyo pa natin yan. Itago pa muna natin yan. At, okay. Papalo up pa po namin yung mabuti. Ayan. So ito bang mga surveillance na ganito, ito sa Metro Manila pa lang yan, Director, at Palawan. Sa ibang probinsya, mga coastal areas natin, Director, sir, meron bang mga ganito rin na pagmamanman din ng mga Chinese spies? Hindi po malayo yan, sir. Actually, yung Sambales, nakuha na rin namin yung minamanmanan nila sa Sambales at saka iba pang mga military installation at saka yung mga facilities natin, sir. Along yun, Sambales. Actually, ito pa, Director, sir. Meron ba kayong report? Kasi merong bubit tayo dyan sa may Bicol area, ha? Yung sa bahagi ng Pacific Ocean dyan sa may tapat ng Catanduanes, Bicol. May mga hinabulan ng Coast Guard na Chinese ship po dyan. Ayan na. At balita na marami rin mga Chinese dyan sa Catanduanes at dito sa kalapit na probinsya, Director, yan ba ay na-monitor na rin po na NBI? Alam nyo, yung
merong drone tayo na nakuha ang military drone na sa dagat, sir. Wow. Sa Drone. Masbate. Yung mga drone na underwater. Oo, pang underwater, pang tubig. Hindi lang gumagamit sila ng drone yung lumilipad. Meron din silang underwater drone. Opo. Ayan. So ano mga nakuha ng mga drone na yun, Director sir? Na investigahan na ba natin kung anong laman? Yun po ay direktang nakuha ng ating Philippine Navy at under investigation nila. Sila po ang nagpo-forensic investigation doon. Wow. Director Santiago sir, ito bang mga pagmamanman ng mga Chinese spies sa atin ito ba may kinalaman dito sa sinasabi ng Pangulong Marcos na part ng destabilization laban sa gobyerno? Maaari pong maging ganon ang ating conclusion, pero hindi po namin talagang tinutukoy na ganon po. Basta pagsasama-samahin namin kung anong nakuha ng Philippine ang armed forces natin, sa tulong din namin, ikukulit namin lahat yan at pag-aaralan mabuti, sir. Wow, maraming salamat Director Santiago sir at mabuhay po. Ayan, congrats sa mga inyong mga tauhan. Ayan, sa inyong matinding pagsubaybay. At least kahit na huli na yata, at least may mga nahuli na tayo na nagpapatunay na tayo ay iniispiyahan na ng ibang bansa ng China, Director sir. Thank you and good morning. Maraming salamat po sa inyo, Kadeo, Mayor. Salamat po sa mga nakikinig sa atin. Salamat po. Thank you very much, sir. Mahabigan Attorney Jimmy Santiago, ang Direktor ng NBI. Daming bayan. Wow! So I'd like to know where you got the notion. Lupit ha? I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock Sino ang kasabot ng mga Chinese spies? rock the boat. Mukhang malalim po ito, mahabigan ha. May kinalaman sa budget ito ang mga yan. So sinasabi ng Pangulong Marcos kahapon. Babalikan natin lang pang mga mainit na issue, mahabigan. Sandali lamang. Standby Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa palasyo? Standby Raymond Dadpaas mula sa Senado. Standby man ang Milky Rigunan mula naman sa Kamara de Representantes. Wow! What is happening to our country, Mr. President? Abay, the Chinese are coming. Chinese spies, ha? Kaya, ingat ka, Miss Kay, ha? Karen Oyong, ha? Ayan. Dapat ma-debrief tong si Karen, ha? Panay ang imbita ng, alpo niyo mga kawin, ang Chinese Embassy, maraming Filipino journalist ang iniimbitahan sa China, Nakailang balik-balik na sila doon, ha? Biro lang naman yan. Oras sa Chief Justice Alex Jess Mundo. Bilis pa ng oras sa CJ. Ayan, kumusta po ang health po ninyo, CJ? Ayan, ingat-ingat po, ha? Take good care of your health. Oras alas 8:38. Ang balitang ito I'll tell you, even on the coast beach of Palawan, before you can take off, the missile of China would be there in about 5 or 10 minutes. It would be a massacre if I go and fight a war now. We are not yet a competent and able enemy of the other side. So what I did was I was just being nice to them. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat.
Oras, Sister L. It's 8:49. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong, thank God, it's Friday at huling araw na, Lakay, sa Ayaw buwan nga ng pala, Enero. ano, ha? Yes. Swell day Pipirasin na naman yung isang pahina ng kalendaryo ng Yes. ano ito? ng Salud, Malyari Salud, Trading. Malyari Trading. Ayan. Yes. Ay, Kuyang Salud. Ikaw pala may-ari niyang hardware na yan, Kuyang Salud. Talaga, Lakay. Mason. Ayan. Maraming salamat kayo sa padala mong kalendaryo dito sa amin, ha? Hindi nahirap sila. Oo, kaya lang isang pahina ipipilasin namin mamaya. Dahil tapos na naman isang buwan ngayong 2025. At swell day ngayon, Lakay. At swell day, pero may mga hindi masaya sa News Center. Bakit? Kasi daw, ang laki daw ng kaltas ng SSS. Ha? Ba't nagtas na ng deduction ng SSS? Yung isa natin dito kasama, Lakay, ang kaltas daw sa kanya ay 1,450. Unang sweldo niya, nagulat siya, 1,500, 1,450 ang kaltas sa SSS. Ang kaltas niya sa SSS. Pambihira naman, baka sa PhilHealth, baka mas malaki pa yan, ha? Magkano kaltas sa PhilHealth? Titignan natin, Lakay, sa susunod kasi mukhang hinahati-hati natin yung pagkakaltas ng mga mandatory tax natin. Wow, grabe naman yan, ha? Umiiyak na sila. Kaya pala sabi nila, 200 pesos wage increase, go, go, go! Alang yan naman, ha? Ayan, puro taas. Oo, Lakay. Wala na daw pambayad ng renta, eh. At saka wala nang pamasaya sa angkas. Oo, wala nang pang-angkas, wala nang pang-joyride. Ay, nako. Good morning, Sister Good M. morning, Lakay. Bakit naman yung sombrero nasa dibdib mo? It's not sombrero. Hindi ba sombrero yan? Silo Ayan. kayo. Alam, malabo yung mata mo, mukhang kailangan mo magpa-check Kaya nga ako nakasalamin eh. Bulaklak yan. Bulaklak ba yan? Ang bira ng bulaklak. Itim na bulaklak because black is beauty. Ganun ba? Ayan. Kung kahapon, pink na ribbon, ngayon ay black na bulaklak. Bakit naman matapos? Pero tayong-tayo yan, nakita mo. Alin tayo? Yung bulaklak. Linawin mo. Talaga. Ayan. Ito talaga sila kay Katatapos ang Chinese New Year, na red and green ang Lucky favorite color. lucky colors. Pinalitan mo naman ng black ngayon, ha? Parang sinabi mong Black Friday. Ayan. Ay, hindi naman. White naman yung damit ko. Hindi kasi sila kay favorite ko ang black talaga. Ganun ba? Sa bagay, sabi nila, black is a beautiful Sister Ella. Kaya ang black favorite ni Vice President Jojo Bina yan eh. Black is black. I want my baby back. Hi Vice, good morning. Grabe sila kay. Diba black is beautiful nga? Pero totoo yun, Lakay. Ako nga kung papayagan ako ng simbahan, gusto kong wedding gown itim. Oy, pero Lakay, may nagpakasal na ng itim ang gown. Ganun ba? Yes, hindi naman siya bago. Oy, may kasama tayong taga-media, ha? Ayan, sino nga bang si Jiggy Manikad ba yun? Ha? Yeah, si Jiggy. Di ba may business silang, anong business ni Ano yan? Jiggy Manikad, ha? Parang Orly, Joel Reyes, Sobel de Ayala, Pangilinan Ang. Anong negosyo niya na tayo? Hindi, talagang siya inaniwala din sa Black is Beautiful. Alam mo kung bakit? Bakit? Yung kanyang malaking bahay dun sa Ayala, Alabanga, ang pintura, black. Itim. Yes, yung buong bahay, black. Talaga Oh, ba? yes. Oh. Bahay ni Jiggy Manikad. Ayan, black ang kanyang pintura ng kanyang bahay po, mga biga. Parang gusto ko makita yan. Ayan. Sige, pagka nag-imita si Mike Lee ng Toyota Alabang. Ayan, Boss Mike Lee, baka pwede mo umikot sa may bahay ni, sa bahay ni Jiggy Manikad. Ayan, kulay black ang pintura. Pero sandali lamang, antabayan. Naku, good morning, Justice Sam Martires, ha? Ayan, ikaw naman, Lakay, sabi niya, Friday na Friday, ay mabibigat ang mga issue, dapat chill-chill lang. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuy, Eto ang antabayan mo, Senator Jinggoy, Noel Medina at Justice Sam, ha? Yung ating, di ko malaman kung special ba ito, trivia, Sister L. Isang business tycoon, Sister L. Minumura ang kanyang sarili pagka nag-golf. Seryoso? Yes. Meron ba siyang Minumura ang kanyang sarili pagka nag-golf, Sister M. At hindi lang yan,
pagka naglaro yan, sarado ang buong golf course. Sila lang ang naglalaro. Exclusive, Sister L. Dummy. Babalikan natin yan matapos ang report ni Let Narciso. Ha? Ayan, nasa ba yung report ni Let? Wala sa akin, Lakay. Anong report ni Miss Let? Anong Ang update mula sa Pangulong Malacanang? Marcos, pangunahan daw ang kampanya laban sa destabilisasyon. Ay, hindi pala. Iba na naman yan. Sabi kasi kahapon yun daw pong pag-question sa 2025 national budget ay part daw ng destabilization laban sa kanyang administration. Ha? Pero ang sabi ng Pangulo, pangunahan daw ang Leaders Convergence Summit ng Partido Federal ng Pilipinas. Aba, election fever na ito, Sister L. Ayan, tungkol sa election na ito. Ha? Yes. Ayan, bigay na ba ng ayuda, Mr. President? Yun daw pong mga ayudang ganyan sabi ng oposisyon, pambili daw ng boto. Grabe naman yun. Alam mo na ng oposisyon, marami nakikita. Ayan, minsan, totoo. Ayan. Parang totoo yan. Minsan hindi. Ayan. RA's number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, ilang buwan bago ang 2025 midterm elections, nakatakda muling magtipon ang mga kasapi ng partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangungunahan ng Pangulo ang Leaders Convergence Summit na gaganapin mamayang hapon sa Manila Hotel. Tema ng pagtitipon ang tugon at aksyon sa pag-unlad o Top 3, Tolentino, Abalos, Pacquiao. Nakatakdang magbigay ng guidance si Pangulong Marcos para sa mga miyembro at kandidato ng partido sa darating na halalan sa Mayo. Inaasang dadaluhan ang aktibidad ng higit 1,300 party members, kabilang ang kasalukuyan at mga naghahangad na maging opisyal ng gobyerno mula sa Metro Manila, Region 4A, Region 3 at iba pang rehiyon. Matatanda ang noong Setyembre ng nakaraang taon, idinaos ang General Assembly at National Convention ng PFP kung saan inanunsyo ni PBBM ang senatorial slate ng administrasyon. Bago ang summit, may tatlo pang engagements ang Pangulo Lakay. Pero bago yung ay nakatakdang yes, Lakay. Pero bago iba pang schedule ng Pangulong Marcos, ayan sino ba mga kandidato na administrasyon? Administrasyon, Lakay. Kasama ba si Manang Aimee? Ayan. Kasama siya, Lakay. Kasama ba? Kasama. Akala ko outside ko lang muna ang Senator Aimee Marcos dahil hindi sila magkasundo ni Sister. Oo, di ba yung Magic 12 nila, Lakay ay si dating Secretary Benhur Abalos, si Mayor Abby Binay, si Senator Pia Cayetano, Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Aimee Marcos, Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, Senator Tito Soto, Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, at Deputy Speaker Camille Villar. Ayan, para ba nung time ni dating Pangulong Digong solid ba yan? Ayan. Pasok ba yung 12 sa sa Magic 12? Yun lang kayo kanila. Anong sabi ni Chairman Boy George Garcia? Saan na kayo? Sige, ituloy mo na. Ayan, good luck sa mga senatorial candidates na administrasyon. At nasa administrasyon din pala yung Senator Manny Pacquiao, Ping Lacson, Soto, ayan, Abby NPC sila, Binay. diba? Yung tatlo. Parang pala ito, Miss Let, parang Rainbow Coalition pala ito. Coalition ng mga iba-ibang. Kasi diba, alyansa na nila halos lahat ng partido. Maliban na lang yata sa LP at saka yung Hugpong. Di ba kasama ang rekta rito? Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Shell Jokno. Ayan. Anyways, ano pa schedule ng Pangulong Marcos, Sister Miss Let. Sister Let. Ayan. Ngayong umaga, Lakay, ay nakatakdang bumisita sa Malacanang si UN Resident Coordinator Gustavo Gonzales at dadalo rin ang presidente sa OneDap graduation na gaganapin dyan sa PICC at pagkatapos ay didiretso siya sa Rizal Memorial Sports Complex para sa trabaho sa Bagong Pilipinas event. Job fair ba to? Marcos ngayong Friday. Simula ba to ng job fair na Miss Let? Oo, Lakay.
Okay. Sa amin ng presidente, nationwide daw, pati sa mga probinsya, Secretary Benny, di ba? Ayan, magkakaroon ng jobs fair. Ayan, tama lang. Ayan, okay. Para hindi puro ayuda lakay yung ibinibigay ng mamalaan. Trabaho. Sa mamaya, sa summit ng Partido Federal ng Pilipinas, di ba pag-usapan na ayuda dyan? Guidance daw lakay. Guidance. Ibigay ng guidance sa presidente kung ano yung direksyon ng administrasyon para sa tapat at maayos na pamamahala. Ayan, akala ko tapat na pamimigay ng ayuda. Ayan. Kailangan fair share. Ayan. Okay. Maraming salamat, Miss. Uy, matindi yung sabi ni Director Jimmy Santiago na NBI, Miss Let, ha? Di ba sabi ng Pangulong Marcos kahapon maraming binitang mabigat ng presidente kahapon na yung pambubuli ng China sa atin. Ayan, at ang pinakamalupit dito, ang sabi yun daw pag-question sa national budget for 2025, part daw ng destabilization, Miss Let. Oo, ayan. Lupit Oo yan. daw, lakay yan yung sinabi ng presidente. At kumpiyansa naman siya na malakas ang legalidad ng 2025 GAA. Ayan, kaya pala parang tumanda na ang presidente. Lalaki na eyebags na. Na-stress na. Oo, baka wala nang tulog itong si presidente. Ayan, sa dami ba naman ng mga hamon na kinakaharap ng bansa lakay. Pero alam mo, dun sa speech niya kahapon, dun sa mga leader sa Visayas lakay, binanggit kasi doon ni Governor Petilla na naku, sana naman na hindi ka nagsisisi, Mr. President, na ayan, na napunta ka dyan sa posisyon. At sabi ni Presidente, hindi niya tinitingnan na, hindi siya nagsisisi at hindi niya kasi tinitingnan na mga problema. Ang tingin niya doon ay trabaho. So, yun yung mga kailangan niyang gawin. Ang tanong ni Governor o Secretary, sino nagtanong? Petilla? Governor Petilla. Ang tanong niya kay Presidente kung hindi siya nagsisisi siya na tumakbong presidente dahil sa dami ng problema. Sana daw ay hindi ang dami daw kasing problema. Sana daw ay hindi nagsisisi ang Presidente. Ganun ba? Anong sabi ng Presidente? Sabi ni Presidente, hindi naman lakay karangalan na maluklok niya sa posisyon na yan. At yung mga problema ay nandiyan naman talaga yan, yung mga hamon. Kaya ang tingin niya doon ay mga trabaho na kailangan gawin. Kailangan niyang harapin. At ang sabi ng Presidente, kami ay hindi papasupil. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Okay, tama. Ayan, nandyan na yan. Dapat harapin at tapusin ang kanyang pamahala at sana ay mapag-iwan siya ng magandang legacy sa taong bayan. Okay? Malakay. So, yon. Alright. Anong yun? Yan ang mga pahayag ng Presidente kahapon. Ayan, dahil mga soundbites na maganda ng Presidente kahapon. Oo nga, kaya marami siyang story. Mukhang inipon mo na naman yan, Lakay. Oo, kapag may pagkakataon na nagkakaroon ng ambush interview sa kanya, kasi sinasagot niya naman lahat ng tanong. Ayan, naka-record na lahat yan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. He's lying, it's a lie. He's lying, it's a lie. Sino po ang nagsisinungaling? Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Who is rocking the boat, Mr. President? Ha? Who is rocking Malacanang? Ha? Ayan. Talaga naman ha?
Pero sandali lamang at meron yatang saan ba ito sa Rocking the Boat? Yung report ni Edniel. Eto lakay ang report ni Edniel. Tuloy ba yung rally sa EDSA Shrine mamaya? Alamin natin na may lakay. concert pa daw hanggang hating gabi yata yan. Hanggang hating gabi ba? Oo. Ang alam ko may rally ngayon sa Maynila. Maynila Oo, yung report ni Boy Gonzales lakay. Ano yung nangyari doon sa rally ni na grupo nila? Natuloy ba lakay? Hindi, dapat ngayong ngayon dapat yun, pero ang tanong natuloy ba? Hindi pa, maaga pa mamayang Kasi hapon. Former Justice Secretary Justice Tony Carpio, may grupo sila yun nga yung lakay, di ba yung nakaraan nababali-balita nga. Pero ang tanong kung natuloy ba, may mamayang hapon pa ba lakay? Alamin natin kay Edniel. Alamin natin lakay dahil 2,000 pulis na nakatao sa mga rally sa Metro Manila ngayong January 31. Saan-saang mga rally yan? RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Israel, magpapakalat na ng 2,000 pulis sa PNP sa Metro Manila para sa mga inaasahang serye. Ang kilos protesta ngayong Enero 31 ay kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jim Fajardo. Galing itong mga ito sa deployment ng National Capital Region Police Office. Kapatid na magkakahiwalay ang petsa at lugar ng mga programa ngayong araw, pero para igiit itong pagkontra sa umano'y maanomalyang national budget, maging yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ilan doon sa mga kasalong aktibidad tinatanong nyo? Yung ilan nakasentro dito sa may EDSA Shrine, alas 9 ngayong umaga, tapos mayroon ding 2 p.m. o alas 2 mamayang hapon hanggang gabi yan. Pangungunahan ito ng Clergy and Citizens for Good Governance, maging yung grupong Tian Trio na noong election pa lamang kumakwestiyon na doon sa resulta ng halalan ng 2022. Sa isang text message naman sa DZRH, sinabi ni Eastern Police District Chief Police Colonel Villamor Tuliao, 419 ang contingent na ilalaan ng kanilang hanay bilang augmentation sa Quezon City Police District. Maliban pa ito doon sa mga tauhan ng MMD at DFP na nakataon na rin sa border ng Mandaluyong at Quezon City para sa inasahang rallies. Sa Maynila naman, mayroon ding mga militanteng mag-rally naman dahil sa may liwasang Bonifacio kung saan nakamanman na rin ang Manila Police District. So mayroong ayong umaga dyan sa Shrine, alas 2 na hapon hanggang gabi sa EDSA Shrine din. At mayroon din dyan sa lungsod ng Maynila, mga militante naman yan. At mag-marcha, inaasahan natin dyan sa lungsod ng Maynila. Ayan, Ayong araw na ito, yan ang January. So, bale ilang rallies ito, Edniel? Yung batay lang dun sa informasyon na hawak ko lakay, 3 ito Although pare-parehas halos ng krusada na sinisigaw, 2 sa EDSA Shrine, isang morning, isang hapon hanggang gabi, tapos isa sa Maynila. Yung sa Maynila naman, mga militanteng grupo na yon, mga nag-rally. Ayan, hindi ko makita aking notes dito kasi ang sabi, iba-ibang grupo ito, Edniel Multi-sectoral group yan, yung mag-rally ngayong January 31. Ayan, hindi ko pa nadaanan lang kayong EDSA Shrine hindi ko pa nasilip, although alas 9 yung kanilang yung unang start ng sinasabing unang programa. Kung natuloy, hindi ko pa lang nasilip na kayo. Hindi ko makita yung aking notes ko. May mga sinasabing ang daming grupo rito kasama yung group yung mga simbahan daw, clergy. Clergy and Citizens for Good Governance. Bagong tayong grupo ito lakay. Lately lang ito na itayo. Tapos yung grupong Tian Trio sa pangunguna ni retired General at dating DICT Chief Undersecretary Eliseo Rio. Lakay sila yung kumakwestiyon doon sa 2022 elections. Kasama rin doon sa former Justice Antonio Carpio. Ayan, siya ang pinaka-prominent na kasama dyan. Lakay. At kasama niya sa most prominent personalities dyan, si ex-finance official, Professor Cielo Magno. Ayan, kumakwestiyon ngayon sa budget ng ating pamalaan. Wow. Sila yan lakay at ito nga, inaasahan o hindi man ngayong umaga ay meron mamayang hapon. Ang nakalagay 2 p.m. to 8 p.m. 2 p.m. to 8 p.m. sa EDSA Shrine. Wow. Bukod pa yung pang morning supposedly. Kasi yung morning naman lakay, ito naman ang panawagan sa morning, impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tapos yung pag-question doon sa budget at iba pang issues, yung 2 p.m. to 8 p.m. yun. Bukod pa yung sa militante sa Maynila.
Ayan. Sabi ko sa'yo, may grupo rin ng akbayan dito. Tsaka yung yung anim yung grupo ng mga retired military officers. Halo-halo yan eh. Ayan. Yung TN Trio ata yan, Lakay, kung tawagin. TN Trio. Sila, anong tawag? TN Trio, Lakay. Sila retired General Eliseo Rio, Lakay. Okay. Secretary. Ayan. At saka kasama dito ang August 21 movement, di nyo na inabot ito. Sikat ito no 1983. Oo, ayan, grupo ni na itinatag yan ni na BP Jojo Binay nung araw. Ayan. Atom, Lakay, Atom. Atom, ayan. Sina the late Senator Butch Aquino at sino nga ba yung yung tagagawa ng mga jokes ni dating Pangulong Erap noon? Yung PR man. Ayan, anyway, sige, abangan natin yan, Edniel. Kung ito ba ay matutuloy at Gutierrez, yung isa ba yung Relly Herman. Ayan, si Relly Herman. Ayan, Atom din yun eh. Ayan, August 21 movement. Ayan, meron pang judge nung araw eh. Justice for Aquino movement, mga ganun. Anyway, sige, abangan natin yan at sana ay ano yan? Nasa drill ka ba? Sports ka. Ano? Sports karatan duman o motor. Ano ba? Wow. Ferrari ba yan? Lamborghini ba yan? Oh. Grabe naman yun, Edniel. Akala ko ano na yan eh. Akala ko nasa Marilaki Highway pa rin ako. Okay, sige, Edniel. Nasa seminar ka daw. Anong espionage ba yung seminar ninyo? Kasama ko lang si DZRH Station Manager, Attorney Regio Larbal at Miss Kay, si Miss Karen Oyong. Saan? Kami sa Media Nation 20. Isang seminar yan dito lang sa Quezon City. Kala ko seminar sa intelligence gathering. Kapag lakay, kasama natin ang AFP, kasama natin yung mga sundalo nagtitraining for Public Affairs Office. Ayan, nag-mock interviews kami doon. Ganun ba? Ayan, at least naranasan mo rin yan eh. Kami rin nung araw iniimbitan pag yung mga training ba ng mga sundalo. Ayan, ilang beses din tayo na-imbitahan dyan nung araw eh. Ayan, anyway, magandang experience yan, Edniel. Ayan, pagbutihin mo. Maraming salamat na kayo. Balik sa inyo ni Sister. Maraming salamat, Edniel Parrosa. So yun po, mahabigan. Marami palang rally ngayon, ha? Pero ang pinakatampok ng rally ay dyan po sa may EDSA Shrine. Narito muna ang andyan ba yung kay report Milky? Ni Manang Milky Lakay, nandyan yata sa tabi mo. Ayan, pagkalugi ng mga negosyo kung may isa sa batas ang 200 pesos sa wage increase, palusot lang. Sinong may sabing palusot lang? Sabi kahapon ni ECO President golfer Sergio Luis Ortiz Jr., papogi lang yan. Eto naman, sabi naman ng congressman ba may sabi nito, Manang Milky? Si Democrito Mendoza ba may sabi nito, ha? Palusot lang daw. RA's number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakay at Sister L, palusot lamang ang katwiran ng mga negosyante na malulugi umano sila sa sandaling maisabatas ang dagdag na 200 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ang kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, sa katotohanan niya ang mga manggagawa ang nagsasubsidize sa kita ng mga negosyante mula sa kakarampot nilang sahod. Apela ni Brosas sa mga negosyante, mahiya naman sila na umangal sa wage hike dahil sila ay kinabang sa corporate recovery and tax incentives for enterprises o CREATE Act. At napakarami pa nalang tax incentives at privileges sa ilalim naman ng CREATE More Law. Umaapela si Brosas kay Pangulong Bongbong Marcos na i-certify as urgent bill ang panukalang 200 peso wage hike sa private sector workers. Naniniwala si Brosas na may sapat pang panahon ng Kamara para ito'y talakayin sa plenaryo dahil nagagawa nilang manatiling magdamag sa budget hearing, ano pa kaya sa dagdag na benepisyo para naman sa mga manggagawa. Hindi man sapat niya ang dagdag na 200 pesos pero malaking tulong naman ito pandagdag sa budget ng mga manggagawa sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Samantala, Lakay at Sister L, dagsa pa rin ang pakikiramay ng mga kasamahang mambabatas sa pagamatay ni Albay Representative Edsel Lagman. Nagpahayag si Brosas na ang mga manggagawa ay dapat maging
Ilang taon Si si... Lagman Lakay, ibuburol. saan ibuburo si Ka Edsel Lagman Manamilki? Si Lagman Lakay ibuburol sa Mount Carmel Church simula ngayong araw hanggang February 2, saka dadalhin naman sa Albay hanggang February 5. Isinasaayos ang schedule sa February 5 para naman sa Necrohological Services o NECRO sa Kamara, saka muling ibabalik sa Mount Carmel Church. February 10 ang funeral mass at ang libing ay sa Loyola, Marikina. Ayan, okay. So sa pamilya ni Ka Edsel Lagman, tayo po ay nagpapabot ng pakiramay at yung anak niyang Our dating condolences sa kay Albay. former Governor Grex Lagman at sa Grex pamilya Lagman. Lagman. So tayo, At yung meron siyang mayor Lakay, ito yung nagbigay ng statement kagabi at nagkumpirma na namatay na nga ang kanilang ama. Hindi namin malulumutan Lakay at Sister L, yung pinakahuli naming mga kino-cover si Congressman Edsel Lagman, medyo mahina na siya. At mataas kasi yung rostrum doon sa plenary. Parang ginawan pa siya ng mataas na upuan, parang hindi siya matagal na nakatayo. Habang dinidepensa ang divorce bill. Kasi nagsisimula yung plenary debate ng alas 2 ng hapon, umaabot ng mga 10 p.m. So sabi namin parang ang tagal, pero nakatayo pa rin siya Lakaya. Finally, nakikita na namin, ginawa siya ng mataas na upuan. Para nakaupo siya, pero pagtingin mo naman sa harapan, parang nakatayo siya na nandun sa may rostrum. ayan, okay. Magkikita na sila ni Kapopoy Lagman. Ayan. Oo nga, kanyang kapatid Lakay. Okay. Maraming salamat Manang Milky. So may pag-asa bang kasi itong mga kinaltasan ng 1,450 na dagdag sa SSS contribution Umiiyak naman ang Milks. Sana maaprubahan daw yung 200 pesos na wage increase. May pag-asa daw ba yan? Titignan Lakay at Sister L, pero sabi niya, kakayanin naman daw kung ito ay pag-uusapan sa dalawang kapulungan ng Kongreso kasi kailangan, kung kaya nga daw nilang magdamagan na ipasa yung budget bill dun sa mga concerns sa mga manggagawa, pwede rin naman daw nila itong gawin. Lakay at Mali yata yung premise sa Manang Milky. Kakayanin yan kung gusto ang presidente. Kung gusto ng presidente. Kung may utos. Kung i-certify na urgent bill yan. Ang panawagan nga nila Lakay na ipasa na ito sa committee level, malamang isa lang na ito next week sa plenaryo. Ang panawagan niya, tama ka dyan Lakay, yung panawagan na certified urgent bill ng Pangulo. Yes, okay. Maraming salamat Manang Milky. Gandang umaga Lakay, Sister L. Ako si Neil Crigunahan nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Manang Milky at muli ating pong lubos na pakiramay sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company. Tayo po nagpabot na pakiramay sa pagyaw ni Congressman Edsel Lagman sa edad na 91 yata, Sister L. Ayan, 81 ba? 91? 82 Lakay. 82 Para ba? nakita ko dun sa shinare na Ayan, post ni Gov Lagman. So tayo po nakiramay. At para sa ating mga patid na nagtitinda dyan sa Green Hills, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abay, makinig po kayo at mamaya ipag-uusapan natin ang tindahan daw ng mga genuine fake. Ayan. Sabi mo sa akin, original na fake. Ayan, genuine fake nga. Pumunta ka pa rin ba doon? Siyempre naman, hindi naman na kaya natin bumili ng mga mamahaling Inaamin ko, bumibili ako ng fake. Ayan. Kasi mahirap ding bumili ng original, Sister L, Naalala mo na nasunog ang Star City? Ayan, nadamay ang opisina natin sa DZRH. Yung ninakaw yung orig. Ninakaw yung orig. Iniwan yung fake. Yung fake na mamahalin, ayan, ang tatak. Hindi ninakaw. Siyempre, ano ka ba? Magnanakaw ka na nga lang daw, peke pa. Ikaw naman. Marunong silang kumilatis ng fake. Ang malupit doon Lakay, professional thief sila. Ayan. Siya pala. Siya pala. Sino yun? Fire Marshal Paul Pili. Ayan, nasa Bureau of Fire and Protection ka pa rin ba? Kumusta ang bentahan natin ng mga mga nalulot na mga bata natin diyan?
Grabe naman yan. Obvious naman eh. Kitang-kita naman natin dito yung mga bumbero nila nakasunog ang DCRH ang sasaya nila. Ayan, sabi dun sa parating ng Shopping bumbero. spree. Bilisan nyo, sarap mag-shopping dito. Mga walang iya sila. Oh. Ay, talaga mahadigan. Pero alam mo Lakay, hindi dyan matutuwa si Senator Bam. Bakit? Ano sabi ni Senator Bam? Ang sabi ni Senator Bam, ito, nagsama-sama ang iba't ibang artista at influencer na tumulong sa kampanya ni dating Vice President Leni Robredo bilang Pangulo noong 2022 para naman magpahayag ng buong suporta sa kampanya sa kandidatura ni dating Senator Bam Aquino bilang senador sa darating na halalan sa Mayo. Kabilang sa mga dumalo sina Julina Magdangal, Mark Escueta at Bayang Barrios, Nicolo Cosme, Mitch Valdez, Arman Ferrer, Irene Villamor, Moy Ortiz, AC Soriano at ang komedyanteng si Alex Calleja. Dumalo rin sina Pia Magalona, Arkin Magalona, Elmo Magalona, Nika Del Rosario, Pinky Amador, Kerwin King, Tita Jigs, Jim Paredes, Ella Nimpa, Jelly Mateo, Chef Jeng Flores at marami pang iba. Nagbahagi naman si Aquino ng larawan ng event kasama ang na may caption na gising at mas handa na tayo ngayong 2025. Let's do this para sa Pilipino, para sa bayan. Suportado rin ng iba pang artista ang kandidatura ni Aquino, kabilang na sina Boji Pascua, Lance Oca, Mama Loy Villarama at mga miyembro ng The Company na sina Moy Ortiz, Sweet Plantado Chongson, OJ Mariano at Teacher Annie Quinto. Samantala, pasok si Aquino sa Magic 12 ng Pina-Survey Candidate Preference Survey para sa buwan ng Disyembre. Aba, yung pinsan niyang si Chris Aquino, di ba lumalabas sa Shangri-La Hotel? Ayan, nandiyan sa BGC. Mukhang nagpapagaling pa siya, Lakay. Para mangampanya rin, ha? Ayan. Di ba may sakit siya? Nagre-recover pa rin daw siya, Lakay. Hindi naman yata. Parang may alam ka. Tanong natin kay yung boyfriend niyang doktor. May latest tayo dyan. Dummy. Mukhang pinost naman niya sa Instagram yung may boyfriend siya. Akala ko pinost niyang split na sila. Ay, talaga? Ay, grabe. Dummy. Alam mo sila kay talaga, kaya ayoko tong katabi. Bakit? Ang daming alam. Oras, Sister L. It's 9:20. Oras, Sister L. It's 9:27. Uy, nasa ating linya po mabigan ang Bureau of Legal Affairs Officer in Charge and IP Rights, Intellectual Property Rights Enforcement Office Supervising Director, si Attorney Christine Pangilinan Canlapan. Ayan. Attorney Christine, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning, Attorney. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ayan. Naku, pasensya ka na, Attorney. Marami kaming commercial. Medyo nating po. Ubus na po ba yung kape nyo? Nanlamig na yung kape. Nanlamig na yung kape niya. Ayan. Anyway, pag-usapan, marami tayong itatanong sa kanya, Sister Ella. Kasi ang higpit ng kampanya natin sa mga fake, di ba? Ayan, mga fake signature items. Ayan, ang NBI, ang raid. Yes. Pero ang Green Hills, untouchable. Ang malungkot dito kasi ang United States ay trade representative ay naglabas ng listahan ng mga sinasabing notorious market list. Ayan, yung bang mga nagtitinda ng mga fake items. Fake orig. Yung nakita na aking bubit doon sa Turkey, nakalagay genuine fake. Ayan. May ganun pala. Ayan. So kasama nga ba ang Pilipinas dito, Attorney Christine Canlapan, ma'am? At ano po itong listahan na ito? Ang notorious market list ay isang listahan o ulat or report na inilalabas ng US Trade Representative Office na naglalaman ng mga listahan ng mga online stores pati mga physical market na di umano ay sangkot sa pagbebenta ng mga counterfeit o pekeng produkto as well as yung mga pirated o mga piniratang content kagaya ng mga movies at iba pa. Bukod dito, nakalagay din dun sa USTR report yung mga hakbang na ginawa at ginagawa ng mga iba-ibang gobyerno ng iba't ibang mga bansa upang makipagtulungan sa mga brand owners at para malutas at malabanan yung problema sa counterfeiting at piracy. At
medyo nakakalungkot lang dahil ngayong taon, kasama yung isang physical store natin or market, which is the Green Hills Shopping Center. Opo. And then one online platform na nag-ooperate sa Pilipinas, which is Shopee. Oh. So, anong gagawin po ninyo, Attorney Christian Canlapan, ma'am? Dito sa, ngayon, sa inilabas na notorious sa market list na Amerika. Tayo ba ay ipapasara ba natin ang Green Hills? Ano po yung mga action natin pong ginagawa sa ngayon? Oo. Alam nyo, pag lumabas yung notorious market list, ang kailangan lang naman gawin ng Pilipinas ay mag-submit ng mga response. At aside naman dun sa nakalagay doon, meron din namang mga pinuri yung USTR, no? So dun sa Shopee kasi, meron na rin tayong sa Pilipinas na e-commerce memorandum of understanding between online platforms at brand owners. So although release ng USTR na meron ng kumbaga sistema yung Shopee kung paano makapag-report ang ating mga mamimili ng mga fake item na nasa listing sa online platform ng Shopee, ang medyo naging issue pa sa kanila ay yung policy nila regarding repeat infringers, na ang sabi kasi ng ating mga stakeholders na bakit nakakapag-continue pang mag-operate sa halip na dapat ay pinapahinto na yung pagbebenta ng mga online sellers na nagva-violate. At ang ginagawa ng IPOFIL dito ay nakikipag-usap sa Shopee upang mas paigtingin pa nila yung kanilang policy regarding violations ng mga repeat infringers. And then with respect naman sa Green Hills Shopping Center, ikinatutuwa naming i-report na nakikipagtulungan ng IPOFIL at ang NCIPR sa Green Hills Shopping Center upang ma-shift yung kumbaga pagkakakilala sa Green Hills being the counterfeit hub ng Pilipinas into a mall that is known for local items. So meron tayo sa ating NCIPR na OG project or Overhaul Green Hills project. At ikinatutuwa namin na very open yung Green Hills Shopping Center Administration dito sa proyekto na to ng ating gobyerno. At isang magandang proyekto din na nasagawa namin noong October ay nagsagawa kami ng IP seminar sa mga Green Hills Shopping Center, mall, mga kanilang traders and sellers para ipakilala sa kanila kung ano yung intellectual property na dapat nilang irespeto. Naku, paano yan, Attorney Christine? Hindi na ako makabili na Nike na 900 pesos dyan. Presyo Ilocano. May 900 ba? 1,000 plus. 1,000 plus yata yung mga nandun na kayo eh. So, paano to, Attorney? Ano po yung mga strategies na ginagawa ng IPOFIL naman po para, of course, malabanan po itong mga to at kasi po, for sure, nakaka-apekto ito kasi yung iba bibili ka ng mahal pero peke pa rin naman yung mabibili mo. Mura naman. Oo. Mas mura sa Orig. Pinakauna sa lahat, na-mention ko kanina yung National Committee on Intellectual Property Rights. It is composed of 15 member agencies ng gobyerno natin. Ang chair dito ay ang DTI at vice chair at secretariat yung IPOFIL. So together with the different government agencies, gumagawa kami ng coordination sa iba-ibang enforcement agencies upang effective na maipatupad yung mga batas laban sa counterfeiting at piracy. So hindi lang cover nito yung physical market, pati na rin yung online platforms. So kasama dito yung mga projects ng NCIPR, yung ginagawa naming kampanya o consumer education at awareness. Kasi kung walang demand, walang magsusupply. So kung walang bibili, wala pong magbebenta. So ang IP awareness campaign namin is buy local products. Ayun. Kasi you have quality products naman and you not only help yung mga local sellers natin but also yung economy ng Pilipinas as a whole. Yun. Kaya tapos nagsasagawa rin yung NCIPR ng mga raids at pagkukumpiska ng mga peking produkto. At ngayong taon, nung nakaraang taon, 2024, nalampasan pa natin yung overall seizures ng 2023 na 26 billion. For 2024, naka-confiscate yung ating law enforcement agencies ng
40 billion worth of counterfeit items. So magandang progress sa ating IP awareness, and then sa tulong din ng ating law enforcement agencies tulad ng BOC, NBI, PNP, nagkakaroon din tayo ng pagbabantay sa ating mga ports upang hindi makapasok dito yung mga peking produkto na nanggagaling sa ibang bansa. So Attorney Christine Canlapan, ma'am, so ire-raid ba ang Green Hills Shopping Center? Dahil alam ko hanggang sa ngayon marami pa rin pong genuine fake doon. Ayan, gera doon pagka ni-raid yan. Actually po, mula nung nakipagtulungan na yung Green Hills Shopping Center sa IPOPHIL at sa NCIPR, marami na pong mga sellers doon ng counterfeit products ang nag-shift na po into selling local products and local delicacies. And nung nagpunta po kami doon upang i-check, meron na po doon parang nabawasan na po yung part na may mga tiyangge na nagbebenta ng counterfeit items, and kumonti na rin po yun. So, kasi ang plano po ng Green Hills Shopping Center is to, kumbaga, overhaul nga po yung Green Hills, at mas marami na pong parts doon na gagawin nilang parang high-end mall, and then parang isang part na lang po doon yung mga tiyangge para mas ma-monitor nila ng maigi kung ano yung mga produkto na binebenta. Bakit tayo sumusunod sa Amerika, Attorney Christine Canlapan, although na meron tayong intellectual property rights? Yung China, ang dami-dami mga fake dun. Ano action ng US? Thailand, ayan, dyan ang original fake noong araw. Mga biyahero dyan namimili. Kung sila ay hindi sumusunod, susunod ba tayo sa Amerika na maghigpit din negosyo ng ating mga kapatid na Muslim sa Green Hills yan? Opo, kasi po ang US po ay isa sa mga pinakamalaking ka-transact ng Pilipinas in terms of trade po ng commodities, no? So at saka ang Pilipinas po ay sumusunod sa mga batas ng intellectual property. So tayo po, as much as we can, lalong-lalo na po sa gobyerno, kailangan po nating kumbaga ipulis ang ating sariling mga mamamayan. Para po maging maipakita natin sa ibang bansa na tayo po ay sumusunod sa mga batas ng intellectual property. Attorney, isa na lang po sa akin. May parusa ba ang bibili ng fake? Opo. Meron sa ating batas po kasi, mga buyer, ang meron lang pong penalty po yung mga nagbebenta at nagre-reproduce ng mga peking produkto. Sa ngayon po, nakakalungkot pong sabihin na wala pa pong batas na nagpaparusa sa mga bumibili ng fake. Pero ang patuloy po naming ginagawang campaign is kahit po wala sa batas yung parusa, we have to maintain we have to respect intellectual property. Kasi po, ang pagbili ng peking produkto is equivalent to theft or pagnanakaw. Alright. Sige, di ko nagagamitin binili ko ng Louis Vuitton. Total, malapit na mapudpud Pero, naka-anim na ulit-ulit ka pa bumibili ka ron, Naka-anim na buwan na, kaya madaling masira. Pero ako lang may pahabol ako kay Attorney Christine bago natin siya bitawan sa area, no? Mayroon po kasing kilalang retail chain company dito sa Pilipinas na nabibilhan na parang alam mo yung parang bulto-bulto? Hindi lakay. Wholesale? Hindi ganon. Yung parang alimbawa yung produkto ng isang soda, yung Coca-Cola company, banggitin na natin, ganyan. Mayroon silang gagawa sila ng same product, iiba nila yung pangalan pero almost the same yung itsura. Halimbawa, ginagaya. Brand ng chocolate, sabihin natin yung Ferrero. Ayan, wag na Ferrero, yung favorite ko, Chocnut. Toblerone, ayan, mga ganon. Magkikreate siya ng ganon na ganon ang itsura, iba ang pangalan, lakay. So, yung sakop din po ba ng IPOPHIL yung mga ganito, attorney? At sa inyo po bang datos, dahil kanina nabanggit nyo po, mayroon tayong mga nakuha ang mga opisyal natin, ng mga authorities natin na 40 billion plus na mga counterfeit items. So, ito po ba, attorney, ano po mga items yung pinaka marami? Kumbaga yung dominant po, mga bag po ba, mga sapatos, yung kadalasan po bang nakukuha natin?
Kino-counterfeit. Opo, out of the 40 billion whole po, wala lang po kaming specific na breakdown, no? Pero Okay. pinakamarami po yung mga apparels, mga bags, mga shoes. Ayan. Opo, and yung pong na-mention nyo kanina, Miss El, no, na magkakaroon po ng violation ng trademark infringement kung kinopya yung mismong tatak. Ang nagbebenta nang walang pahintulot nung rightful owner. So that's trademark infringement. Ngayon, kung kapareho lang po yung product pero iba yung tatak, hindi po yung trademark infringement. But it may constitute another offense under the IP code. So kung pinapasa po yung produkto na yon na parang produkto ng legitimate seller, po pwede po yun maging case for unfair competition or any other violation po ng Intellectual Property Code of the Philippines or the Consumer Act of the Philippines. So nasa brand owner na lang po ang pagpapasya kung anong klaseng action po ang kanyang gagawin. Kasi kailangan po nating tandaan, ang intellectual property right po ay isang private right. Yes. So kung wala pong magko-complain na trademark owner or copyright owner or any IP right owner, hindi po magpo-prosper yung kaso. Okay. So this apply din po, attorney, dun sa mga jingle campaign ng mga politician. Yes po. Opo. Diyan naman po sa mga jingle campaign, no, gusto ko lang pong ipaalam sa publiko na nagkaroon po ng pagsasign ng Memorandum of Agreement between COMELEC and IPOPHIL last week lang po, upang tulungan yung COMELEC po, no, kumbaga magkaroon ng IP awareness on the use of jingles na dapat po may permiso nung mga may-ari ng mga kanta or mga composer, and gagawa po ng parang rules yung IPOPHIL at COMELEC kung paano po magkakaroon ng mekanismo ng pag-report sa IPOPHIL ng mga violation, and in the same way, pag-report din ng IPOPHIL to COMELEC with respect to violations of copyright. Ayun, Naku, thank you, Okay, attorney. Attorney Christine, maraming salamat po at thank you. Good morning. Good morning po. Gandang umaga po sa inyong lahat. At teka muna, isa na lang. Kailan nyo re-ready ang Green Hills? Wala namang ganon. Actually po, yung pagre-raid sa Green Hills, ginagawa lamang po yun kung may search warrant na inisyu ang isang korte. Okay. Thank you, Attorney. Thank you, attorney. Thank you po. Ayan, si Attorney Christine Pangilinan Canlapan, ang Director ng IPOPHIL, Bureau of Legal Affairs Officer in Charge and Intellectual Property Rights. So mga kapatid natin mga Muslim, ayan, dyan sa Green Hills, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay Sherwin Alfaro sa ating tuloy-tuloy pa rin bahay ating bagong taon, bagong lakas, bagong tikoy, bagong ampaw. Oras, Sister L. 9:43. Go golf at isinasara ang golf course kapag naglalaro. Ang lupit, ano, ha? Pero alam pa yung mga kaibigan, may mga panon ba na ramdam mo ang aroy sa balikat, sa likod o kaya sa tuhod? Naku, ako rin po, ha? Ayan, siyempre, di tayo bumabata. Ayan, ramdam ko yung iba't ibang sakit din sa mga joints. Kanya yata masakit ng mga matatanda, ano, ha? Pero ngayon, pag ramdam ang aray, sagot ko dyan mga lolo, mga lola, iskelan. Opo, iskelan. Hindi lang mga pang-rheuma o arthritis. Pwede rin ito sa mga sakit sa balikat, mga joints, sa likod, sa paa, sa kamay, at lalo na po sa gout. At kahit anong pabalik-balik na arayan, wala yan sa eskelan. Kayang-kaya yan. Madalas ako makaramdam ng sakit sa mga joints. At nasubukan ko itong eskelan, mga lolo, ha? Mabilis ang bisa, lola, dahil it works in as fast as 15 minutes. At hindi lang po yan, halos buong araw ang ginhawa niya. Up to 12 hours po yan, ha? Kaya hindi ako naaabala sa sakit ng balikat, utuhod, at nagagawa ko pa rin ang mga gusto kong gawin sa trabaho. O, ang galing, di ba? Siyempre, goodbye sa pabalik-balik na araya. Eskelan. Naproxen sodium is the generic name of Eskelan. If symptoms persist, consult your doctor. Kaya ikaw din, classmate Boy Pekson, ha? Parang mandibahakan na. Pagka sumasakit ang mga joints, Eskelan ang kailangan.
winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Eto na ang Nino ng Bayan. Hatawin na natin at marami pang report, Sherwin. Ayan. Saan ka mamigyan ng tikoy at ampaw ngayon? Sherwin, please come in. Yes, Lakay, dito sa Barangay 718, Zone 78, dito sa District 5 sa May Malate, Maynila, kung saan kabilang banda lang ito yung itong Ninoy Aquino Stadium, kung saan nagkakaroon ng job fair. Yung National Job Fair ng Department of Labor and Employment, kung saan bisita nga si Pangulong Bongbong Marcos. At dahil dito ang presidente, medyo mahirap yung signal, Lakay, wala tayong video. Pero eto, nahuli natin habang ginagawa kanina kasi, Lakay, yung DZRH Operation Tulong at Unilaba Outreach dito sa Barangay 718. Inahuli natin tong batang to na pan pala to ni Sister L. Palagi nakatutok kay Sister L. Manuel Macabasco po. Manuel Macabasco. Kuya Manuel. Kanina titig doon sa video ni Sister L sa live broadcast ko kanina. Dahil, ba't na pala dito nakatune in sa DZRH? Dahil po kay Sister L kasi napakaganda po. Wow! Bigyan ka agad na ampaw yan. Bigyan mo agad ng 1,000 yan, Sherwin. Talaga di may tatatwa, Sister L, yung ganda mo, yung pinanonood niya sa cellphone. Titig ba? Araw-araw daw yan. Oo, dahil panapan ka ni Sister L, nilakay na yun. Ito, meron kong 1,000 pesos. Marami pong salamat sa inyo, kay Sir Lakay po, Deos, kay Sir Lakay at kay Sister L din po. Bigyan ng emperador yan. Congrats, Kuya. Para ganahan palalo, para lalong manggigil sa panonood. Ito, meron kang vitamin E. Ayun. Maraming pong salamat sa inyo. Bigyan pa ng grocery items. Lakay, para hindi ko magka-ulcer. Mga nagba-vitamin E. Ito, meron grocery bag mula sa DZRH. Maraming pong salamat sa DZRH po, kay Sir Lakay po at kay Sister El po. Maraming pong salamat sa inyo. Okay, Merry Thank you, Kuya. Wala na lang humalik sa cellphone. Sige, pwede halikan. Isa ka mong kiss. Mwah! Lakay, papakita ko talaga. Sige. Pwede ba, i-muamua chup-chup si Sister El? Sister El, muamua chup-chup po. Mama, chup-chup po, Kuya Manuel. Thank you po. Ayan, okay. Punta ka daw dito sa D-Series para live. Sa mga gusto makamuha chup-chup, palagi lang tumutok sa DZRH. Baka kayo lang susunod nating winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas. From ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. At hatawin natin ang mga reports mula kay Raymond at Paas. Make Marilake Safe Again Ride. Kasado na sa linggo ayon kay Senator JB Ejercito. Dumadaan ba si Senator JB dyan? Mahilig to magmotor na kayo. Motor dati. Ngayon bike. Ngayon motor yata ulit. Raymond at Paas, please come in. Mayor at Elaine, magsasagawa nga ng Ride for a Cause ang iba't ibang mga motorcycle enthusiast sa araw ng linggo. Tinawag nila itong Make Marilake Safe Again Ride. Ayon dito kay Senador JB Ejercito na isang kilalang motorcycle enthusiast, magkikita-kita sila ng alas 8 ng umaga dyan sa Barangay Buso-Buso sa Antipolo City at magtatapos ito sa Barangay Sampalo Covered Court doon sa Tanay, Rizal. Sabi ni Ejercito, kasama dito sa grupong ito ang iba't ibang mga motorcycle riders gaya nila Kuya Kim at Yensa, si Jay Taruk at iba pa na kanilang kasama. Jerry Baha, kasama si Jerry Baha dyan. Ayun, baka sasama din ito si Kuyang Jerry Baha dahil at iba pang mga tao ng PNP Highway Patrol Group, yung local government ng Tanay at Rizal at iba pang mga tauhan ng LTO at Philippine National Police. Layunin nito na himukin yung mga riders na iwasan yung mga ginagawang mga stunts gaya nung ginawa ni Superman na yun ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Sabi nitong si Senator JB ay kailangan maibalik na maging safe safe ang mag-ride sa Marilake dahil napakaganda yung lugar at napakarami nating mga riders ang nagpupuntahan dyan, lalong-lalo na tuwing weekend at holidays, at siya ngayon ang number 1 tourist spot
sa lalawigan ng Rizal dahil nabuhay yung ekonomiya sa lugar. Maliban sa mga riders ay kasama ding napapahamak yung mga pribadong motorista na dumadaan kapag merong mga nagkakaroon ng mga stunts na mga riders na delikado sa lahat ng mga dumadaan sa Marilaki Highway sa lalawigan ng Rizal. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpas, at balikan natin ang mga rally-rally sa Manila. Tauhan naman lakay ng Manila Police District nakadeploy na sa Liwasang Bonifacio para sa ikakasang multi-sectoral protest ng iba't ibang grupo. Nandyan si RH29 Boy Gonzales. Boy. Sister Ella, nakakalat na nga yung mga tauhan ng Manila Police District dito sa Liwasang Bonifacio para sa multi-sectoral protest ng iba't ibang militante grupo para matiyak nga magiging maayos at walang problema ang lugar. Kung kaya't alas 2 pa naman ng hapon lakay magsisimula ang programa. Nais ng Manila Police District na manatili sa kayusan at kapayapaan ang kapag nasa mula na yung kilos sa protesta. Bukod dito, nakaalalay din ang mga tao ng iba't ibang enforcer sa Maynila. Unang magsagawa ng march protest ang ibang grupo ng mga estudyante, religious leader sa may bahagi ng kahaba ng Top Avenue patungo ng Liwasang Bonifacio. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Gonzales, Lacuna, Dumagoso, Versosa. Report mo lang kay Miss Giselle, Dalagang Bukid. Ang Department of Agriculture at Mary Mart lumagda naman daw ng Memorandum of Understanding para sa pagbibenta ng 29 pesos na kada kilo ng bigas lakay. Palaganapin yan. Nationwide dapat yan. Malaking tulong yan para sa ating mga kababayan. RH15, Giselle Ricafort sa detalye. Giselle? Sister El, malaking tulong nga ba? Katatapos lang lumagda ng Memorandum of Understanding ang Department of Agriculture at nitong Mary Mart para sa pinalawak na kadiwa program ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at mga kinatawan nitong Mary Mart o kabilang si Mary Mart President Jacqueline Ann Marie Gomez ang sumelyo ng kasunduan dito sa Double Dragon Plaza sa lungsod ng Pasay. Sa ilalim ng partnership, pumayag yung Mary Mart na magbenta ng 29 pesos kada kilong bigas, pero bilang wholesale itong Mary Mart, sinabi ni Mercedes Talyon, Chief Development Officer, na 50 kilo o isang sako yung dapat na bilhin. Ay, ganun? Oo, iyon nga yung napataas yung kilay. Akala ko pwede. Kasamahan natin sa media. Akala ko pwede ng 5 kilo lang, Mare. Dapat nga, uubra ng isang kilo lang. Isang kilo nga lang, hirap nang makabili yung mga kababayan natin. 50 kilo pa. Diba? Bukas ilulunsad itong mismong partnership hanggang sa March 31 ng 2025 na bukas sa kanilang wholesale app. Libre naman daw yung delivery para sa mga bibili ng 10,000 pisong halaga o higit pa sa MM Wholesale app para sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija, Zambales, Pampanga at Bataan. Sabi ni Talyon, pwede raw maghati-hati yung mga bibili para makabili ng isang sako ng bigas at bebentahan nila ang lahat, hindi lamang yung vulnerableng sektor. Ang Mary Mart ang kauna-unahang kumasa sa nais mangyari ng DA na dalhin na sa mga supermarket, grocery store at convenience store ang kadiwa rice kabilang itong 29 pesos kada kilo, yung sulit rice na nasa 35 pesos hanggang 36 pesos kada kilo at yung Nutri Rice na nasa 37 hanggang 38 pesos kada kilo naman. Pero dito sa Mary Mart, yung 29 pesos muna na kada kilo yung kanilang ibebenta pero nasa 50 kilo ang dapat na bilihan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Business is our business. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Pero bago ang business report ni Sofia Lorena Gans, abay-bati mo natin na happy birthday si Director Ed Tolentino ng BIR. Happy birthday po. Happy birthday, Kuyang Ed. Binabati ka ng mga taga TM Cara Masonic Lads at mga taga Birth. Kuya Paulo Cruz, Sir Cis Mards Pinili, Louis Serrano at Tony Gomez. At happy birthday din kay Jerry Dada Pelayo ng Phase 7 dyan sa may Imo sa Cavite mula kay Raymond Adpaas.
Papa Emperador Bayan Raymond. At happy birthday din kay Anthony Macalinaw mula kay Chris Macalinaw. At binabati rin natin si Kuyang Fiscal Quincy Carandang, Noble Mayor Len J. Paulino, Kuyang Dong Roque, at Noble Jigo Peña, at si Kuyang Byong Garing na nagrereklamo dahil Ay, oo, shout out sa iyo, Attorney Byong Garing. winawasak yung kanyang mga billboard na mga tao ni Congressman Fresnedi. Sabi niya lakay yung nakilala na pala yung sumira doon sa kanyang tarpaulin. Mga tarpaulin. Oo, pinagwasak-wasak pa lakay, Grabe tapos sila, nilukot ng todo. Ayan. At binabati natin ang mga brethren. Mga brethren ha, mga kuyang, bukas po ang public installation ng Labong Lad sa Masonic Lodge number 59. Sabi ni Kuyang Dado Melegrito, ayan, alas 2 ng hapon. At ang guest of honor speaker, Senator Christopher Bongo. At ang incoming Worshipful Master, Attorney Teruel, Senior Warden, Attorney Gian Legaspi, Junior Warden Jimmy Abuedo. Ayan. At inspirational speaker, Kuyang Tony Andaya. Installing officer, Most Worshipful Franklin de Monteverde. Master of Ceremonies, Very Worshipful Teddy Caro IV. At Assistant Master of Ceremonies, Dado Melegrito. Congratulations. At i-shoutout ko lakay, nakatutok sa atin, nag-send siya ng kanyang selfie kanina at picture Sino? sa atin habang naka-live tayo. Si Police Brigadier General Andre Dizon ng Kuyang. PNP Region 5. Sabi ba naman niya pwede na ba daw sa Malakas promo? Nako Jen, ikaw ang magmamalakas sa Bicol pero pera mo. At binabati natin si Kuyang Mayor Joy Peñano ng Alfonso Cavite. Ayan si Kuyang Dado, nag-iimbita sa kanilang installation bukas. Noble Juna Samaniego, good morning. Noble Pat sa Arbas. Illustrious Potentate Faji Fajardo. Binabati natin sina Kuyang Captain Ronnie Kaagbay dyan sa may Santa Cruz, Zambales. Sina Major Ronnie Kaagbay. Ayan, at ganun din mga members ng Kabukiran Shrine Club. Binabati natin si Kuyang General Odi Japana. Classmate Manny Pexon. Kuyang Manny Katakutan. At Mr. Michael is my guy. Ang palitan ba ng dollar, bossing, sa opening, 58 pesos and 43 centavos. Ayan, Dr. Well Aguila, good morning. Pare Manding Bahakan at Attorney Edgar Arevalo at Dr. Jimmy ng Attorney Jimmy Bet at si Bes Zamora at Miss Ana Grace Kujamat ng Metrobank. Okay? At magpapakain ito ng laing na may Bicol Express at ang dessert ay sili ice cream. Happy birthday RH18 Ruel Saldico Lakay. Birthday niya. Nga pala si Ruel Saldico, happy birthday Manoy. Happy birthday Manoy. Ayan, di ka nagpaparamdam. Magpapasili ice cream daw siya Lakay. Okay, sige, masarap yan. Samantala sa balitang negosyo naman, Pilipinas, hindi nakamit ang economic growth. Yung target Lakay na economic growth sa taong 2023 at 2024. Magbabalita si Sofia Gans. Sofia. Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP sa 5.2% sa fourth quarter ng 2024. 5.6% naman ang economic growth para sa kabuuan ng taon, mas mataas sa 5.5% na naitala noong 2023. Iniugnay ang paglago na ito sa wholesale and retail trade, financial and insurance activities, at construction and manufacturing. Bagaman tumaas, hindi pa rin nakamit ng gobyerno ang 6 hanggang 6.5% na target nito sa dalawang magkasunod na taon. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, naging mahina ang sektor ng agriculture, forestry, and fisheries o AFF dahil sa sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa noong Oktubre hanggang Nobyembre. Sa kabila nito, sinabi ng NEDA na ang Pilipinas ay nananatiling isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa rehiyon, kasunod ng Vietnam na may 7.5% at China na may 5.4%. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos and 47 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo.
Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Loren Gans. Hindi natin nabanggit yung business tycoon na ha? Oo nga, Lakay. Ipinapasara ang golf course pagka naglalaro ng golf, ha? At nagmumura. Minumura ang sarili. Minumura ang sarili pagka nag-golf. Ayan. Bukas na lang. Ayan. Sabado bukas. Lunes na lang pala. Ay, bukas Nightlife with Sister L. Ayan. At yan ang kabanating palatuntunang damdaming bayan. Don't rock the boat. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apita. Hindi na pala Lakay Nightlife. Bukas ilo-launch ko yung bagong pangalan ng programa ko. Ano? Spotlight. Spotlight. Yes. Oh. Nag-feature tayo dito Lakay ng mga local artists. Aba. Okay. Spotlight. Ayan. Nakasilaw yan. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman. Miss May Binauhan. Bye-bye. Happy weekend. It's Swelday. Ingat sa mga hold-upper. Ayan, balik na mga hold-upper sa mga jeepney. Ingat-ingat po. Bye-bye. And you're